magbubukas mamaya ng Bible. Chapter 6 of Ephesians mamaya, ating pong itaas Bibles. Ito ang Biblia ko. Salita ito ng Diyos. Kailangan ko ito. Pabaguhin ako nito. Pagtatatakin ako nito. Pagpapalain ako nito. Binabasa ko ito. Amen? So, dito po tayo sa Ephesians chapter 6, sorry. Ephesians chapter 6, beginning at verse 10, hanggang 18. Diyan na po kayo? Sabi mo ng verse 10, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Then sa verse 11, ready read. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the ruler of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked, praying always with all prayers and supplication of spirit, and watching thereto with all perseverance and supplication for all saints. Tayo po mag-pray na kilang Diyos pagpalain nawa ang mga salitang ito na bigyan kami ng liwanag and help us, O God, na ma-educate at kami po ay maka-perform ng may kaayusan sa aming Christian life. At ang nais po namin ay palaging kami po ay maging kaya-aya sa inyong harapan, makapaglingkod na kami po ay talagang binibless yung Panginoon at nagiging kagamit-gamit at nakakapagbigay kapurihan sa inyong dakilang pangalan. Dahil niyo po bawat isa, may tayong pangangailangan spiritual sa inyo po ang kapurihan. Bigyan ko sa inyong pangalan ni Jesus. Amen. So, ano pong topic? Victory over satanic warfare. Victory over satanic warfare. So, maraming Kristiyano, they don't realize, na Christian life is a war. Amen? So, kukunti na lang mo yung nasa kaisipan na sila ay nasa labanan. Amen? So, bilang mananampalataya, dapat yan po ay ating hong kaisipan that we are in struggle sa ating Christian life. Lagi may struggle sapagkat tayo may labanan. Amen? At dapat natin malaman that is the reality of Christian life. Kaya kung ikaw ay matulog-tulog, ay matatalo ka sa labanan. Christianity is not an easy life. Totoo ba yan? Madali ba ang maging Kristiyano? Hindi. In fact, yung pagpunta na lang dito na madali, medyo nagdadawag ka na. Kung ba ay magiging profita mo ba yung aking time na ibibigay? Gawat paulan? Tayo ay nagdadalawang isip na gumano. So, may mga Kristiyano, they say, marami silang gawain, marami silang, ang dami-dami nilang activity sa school, kaya hindi mo sila makagawa sa gawain ng Panginoon. Marami ang dahilan ko ay ang dami nilang dapat intindihin sa kanilang bahay. May ganun. Yan yung mga salitain ng mga taong ayaw ng lumaban sa Christian life. Nagiging talunan. Diba? At ang ilan mo ay may kailangan silang trabahuin at may kailangan mo silang tapusin na trabaho. So alam niyo po, ganyan palagi ang kalaban. Ano ang kalaban? Lagi mo siyang kumukontra at mayroong ibibigay sa iyong pagkakataon para makontra ang gawain ng Panginoon. Kaya dapat
Christian life, labanan. Hindi aksidente na bigla na lang merong mga requirements sa school. Na in fact, ikaw naman ay nasa ministry. Hindi aksidente na may pagkakataon na bigla na lang merong gawain na ipapagawa sa isa tahanan. Sa panahon na ito ay magbiministeryo. Hindi aksidente na kung kailan tayo ng gawain, biglang nag-o-offer ng napakaraming offer na para pagkakitaan natin. Hindi ho yun aksidente. Kasi nga ho, ang diablo gusto ikaw ay matalo sa labanan. Amen? Kaya ang ating topic, victory over satanic warfare. Sana we are aware na ang buhay Kristyano ay labanan. Sana aware ka na ang buhay Kristyano ay labanan. Kung namihina ka, it means natatalo ka na. Right. Kailangan tayo ay maging malakas. Magkaroon tayo ng kalakasan. The journey of a believer from our salvation until we get to heaven is not easy travel. Why? Because Christians' roads is full of trials, full of turns, full of twists, full of struggles and setbacks. Yan ang Christian life. Yan ang Christian road. Nung tayo maligtas hanggang tayo pumunta sa langit, ang dami nating dadaanan. Kaya hindi madali. Believers even experience difficult and dangerous situation in this spiritual warfare. Kaya, kung hindi tayo aware, lubakang mapipinsala ng diablo. Hindi puminsala ng diablo. Tayo ang dalhin sa pagkakalog mo. Yung lugmok ka na talagang hirap ka na. Kasi nakakahiya ng lumang mo. May mga Kristyano ngayon, alam nyo, hindi naging mapagbantay sa kanilang warfare, so natalo mo ng diablo. Paano? Sila mo ay nakalugmok sa kahiyan. Diba? Nag-try, pero hindi kinaya yung mga salita na napakinggan. And then, wala na yung testimony ng buhay niya. Parang kahiya-hiya na dalhin pa ang pangalan ng Panginoon. Pastor yun, di ba? Pero, alam niyo, yan mo ang Christian life. So, the reason why Apostle Paul, in this text, yung ating pong binasa, ay tinuturuan tayo that we must rely on the Lord on every moment of our daily life. Or else, may lalagay natin ang ating sarili sa alanganin. Sapagkat sa ating sarili, walang pag-asa tayo. Amen? Ang ating kalakasan at pag-asa ay nasa Panginoon. Amen? So, si Apostle Paul ay isang Kristyano napaka-aware about this spiritual warfare. Kaya natin, mga sulat niya, ibasahin natin. Ma-aware mo tayo that we have a spiritual warfare. That is why ang Ephesian Church ay gusto niya rin maging aware sa usapin ito about spiritual warfare. Of course, all of us, kailangan natin maging aware. Amen? Amen? Kailangan bawat isa sa atin ay maging aware. Hindi ka nakadepende sa iba. Na kapag hindi siya aware, hindi ka na rin aware. Meron dapat tayong sariling awareness. Kahit couple kayo, dapat ang lalaki may awareness, much more. Ang babae may awareness din. Hindi magre-relate tayo sa isa't isa. Or else, magiging bigat tayo sa bawat isa. Kaya bawat isa sa atin matutuhok na maging aware. Amen? Kung ikaw ay anak, maganda, aware ka rin sa sarili mong warfare. Amen? Hindi dumating yung point na lagi tayong naka-rely sa ating mga magulang. Sabagat isang araw mawawala ang ating mga magulang. Right. Saan ka na magre-rely? Dapat may sarili tayong magre-rely sa kalakasan ng Panginoon. So, we can start here in verse 10. Ang sabi ng Bible,
be strong in the Lord and in the power of His might. Ano mo? Alam niyo po, itong mga talatang ito ay nagtuturo na para mo magapi ang kaaway, ang diablo, hindi yung sisigaw-sigawan mo, kagaya ng Pentecostals. Lumayas ka! Diba? Si Pastor Rogador, ang ministry, nagpapalayas niya yung mga sinapian. Kasi sa isang high school, kansilado ang elementary kaya o high school. Kansilado ang klase. Kasi pinoses ng mga evil spirit ng mga estudyante. Kaya humingi siya ng prayer sa amin na tulungan siya ng Panginoon na maging blessing at maging way ng kaligtasan yung pagkakataon na yun. Talagang ang mga grabe yung laban niyo. Kailangan spiritual ka. Hindi pwede carnal ka, baka ikaw ang pagtawanan ng diablo. Ng mga devils, ng mga falling angels. Pero, hindi ganun way para palayasin ng diablo, para matalo ng diablo. Baka naman pagka tayo mo ay tinutukso, ay magsisigaw ka, lumayas ka diablo. Hindi ganun. Ang tamang way ito. Amen? Para matalo ang diablo, hindi mo sisigaw-sigawan. Hindi mo kakausapin. Ang tamang way ay tinuro ni Apostle Paul. Sabi ng Bible, brethren, finally my brethren, be strong in the Lord and the power of His might, and our strength is in the Lord and not in us. Hanggang verse 18, na andyan mo, tinuro, kung paano. Of course, maliwanag dyan na nagwawagilaman lang tayo sa pamamagitan ng kalakasan ng Panginoon. Number one, strength of power is found in the Lord. Strength of power is found in the Lord. So maliwanag mo dito na ang kanyang kalakasan is not found in whatsoever we do. Is not found in us, but found only in what? In the Lord. The Bible says, be strong in what? In the Lord. Kaya hindi tayo malakas kung wala ang Panginoon. Ang kalakasan natin ay siyang Panginoon. Hindi mo pwedeng mag-rely tayo sa atin, sapagkat ang kulang, wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon. Totoo po ba? I-try mo walang Panginoon. Ang dry ng buhay Kristiyan. Ang dry, Paul emphasizing that in order for the believer to become strong enough to be victorious, we must learn and be aware that our strength can be found in the Lord. Amen? So, sometimes we overlook the truth that God is strong and we are not strong. Delikado yun. Minsan we assume na yung ating kalakasan ay sa ating kalakasan, kaya mo natin. Delikado mo yan. That is fake strength. Fake mo yan. Minsan ay mukhang visibly tayo yung nagwawagi. Visibly, nakikita ng tao parang wagi ka. Pero diyan ba'y nakangiti? Bakit? Kasi, strength mo yun eh. Discarte mo yun eh. Ang nakikita niya ay ikaw lang. Pero kapag ang nakikita niya ay Panginoon, yung power ng Panginoon nakikita niya sa atin, may titlong na siya doon. Wala na po siyang magawa. Hindi mo natitinan ang diablo sa atin. Natitinan ang diablo ay sa Panginoon. Kaya kung gusto natin na ang diablo ay hindi magtagumpay sa atin, kailangan natin ang Panginoon. Sino ba tayo para tatakutan ng diablo? Diba? Wala tayong kakayanan. So, yan mo yan. Number 2, survival by putting the full armor of the Lord. Look at verse 10. Ang sabi po ng verse 10, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might.
Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the evil, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. So, sabi mo sa verse 13, take unto you the whole armor, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done on to stand. Stand therefore, having your loins girded about with truth, and having on the breastplate of righteousness. Sabi ho ng verse 13, whole armor. In-emphasize po dyan that we can survive by putting the full armor of the Lord. Sa labanan mo na ito, tayo mo'y makatatagal, tayo mo'y patuloy na makatatayo ng tuwid laban sa kapangyarihan ng diablo by putting on the whole armor of God. So napakaliwanag po dyan that we need to put on what? Partial? No. Full armor. Hindi po partial. Hindi po pwedeng kulang po dito. Kailangan kumpleto. So, the full armor of God, yan po ang sinasabi ni Pablo, na way that ye may be able to stand. Kaya pag wala yun, ako, hirap tumayo. Yung usapin ito, yung wells, Daniel, baka wala nang effort ang diablo. Kasi hindi natin alam kung paano gapinin ang diablo. Paano? By putting on the whole, full. Di ba pag sa himbari meron silang tinatawag na full battle gear. At talagang secured yung iyong palat. Kasi pag wala yun, ay ang dami mong mga pantal-pantal gawa ng pellet. Bala ng pellet yan. So, 3 reasons why we need to put on the full armor of God. Number 1, we are able to stand firm against the schemes of the devil. Sabi ng Bible, that he may be able to stand against the wiles of the devil. Pag sinabing wiles, it refers to systematic craftiness and deceit of the devil. Kasi ang diablo, systematic po ang kanyang strategy. Grabe ang kanyang mga strategy. Meron po siyang mga tinatawag na tactical plan. Paano tayo atakihin? The reason why we need what? The whole armor. Alam niya yung mga weak side natin. Alam niya yung patatamaan. Tanayin niyo sa volleyball. Kung tayo nagbabalibol, di ba? Sino kung teriyan yung pag nagsiserve? Di ba yung bulok? Kung tayo nagsiserve, pinupunteriyan mo, hindi mo marunong rumisave. So, lagi kang, panalo ng panalo. The reason why, ang job to, babanat, alam niyo na kung saan siya patatamaan. Alam niya kung saan ka patatamaan. Lagi na lang full charge yung cellphone mo. Alam niya, diba? Na yun yung kahinaan natin. Amen? Amen? Alam niya na sa ganitong way, ang daling bumigat. Memoryan niya na yan. Mas kilala ng diablo minsan tayo kaysa sa ating sarili. Kaya dapat tayo magpakatalino sa salita ng Diyos. Kasi ang diablo hindi nakakalimot sa mga kahinaan natin. Minsan limot natin kung saan tayo bumagsak na dapat hindi natin limot kasi nga dapat sa pagbagsak natin tayo ay natututo. Amen, amen, amen? Kasi kung yung pagbagsak natin hindi natin pinatutuhunan, natuto tayo, ay ng diablo. Memorya niya yung bawat pagkakamali natin kung saan tayo bumagsak. So, sabi ng Bible, we are wrestled against what? Flesh and blood, not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. So we are wrestling
against the dark, the wicked, spiritual, and satanic forces. Yung pinamahirap na laban. Yung kalaban mo hindi nakikita. Kaya hindi ko nakikita eh. Tama? Pero alam nyo, mahirap ang laban. By the way, ang laban na ito ay nagsimula nung tayo naligtas. Pahirap ang laban. The more na tayo ay maraming na-accomplish na sa Panginoon. If you are frontliners, kung ikaw yung Kristiyanong ang dami mong ginagawa, andiyan rin marami rin gagawin. Para to put you down. That is Satan. Kaya aware tayo dyan. So, pero namako ang Panginoon. Kung paano natin ito makakayanan. And through this full armor of God. Amen? Sabi ng Bible, wherefore take unto you the whole armor by putting on the whole armor of God. Tandaan mo natin yan. That is by depending closely sa ating Panginoon. Mamaya, emphasize, it's more on prayer, it's more on the Word of God. Pag ito'y naaral natin, it's more on prayer, it's more on the Word of God. Yan ho ang ating pong spiritual warfare. Okay? So, number 3. Number 3, stand firm in the full armor of the Lord. Verse 14 to 20. Yan ho yung pinakita. Ano yung mga dapat natin laging suot-suot. Dinitalye na ho dito. So, alam niyo po ba na sa spiritual na labanan, may panahon, I think you agree, may panahon na gusto mo nang matapos ang laban. Tama? The reason why yung pastor si Pastor Anwar, sabi niya, bumalik na kayo. Diba? Para bagang pagod na siya. Pagod na siya na lumaban pa. Gusto niyo na ay makapagpahinga. Di ba gano'n? Pagod na, gusto mo na magpahinga. Gusto mo na matapos agad ang laban. Pero yung laban na yun, mangyayari lang when we caught up. Or either, ulit tayo ng Panginoon. Kasi yung si Satanas naman ay nasa pit at kinadena ng anghel ay sa ano naman yun sa piling yun Pero tayo, titigil lang ang lahat when we caught up. Amen? Rapture. Yung word na rapture, caught up in the air. When we caught up or when we die, tapos na ang spiritual warfare. Amen? Pero, ang katotohanan ay hindi mo ginagawa ng Panginoon sa atin. Bakit natin pa tayo? Hindi pa tapos ang laban. Amen? God is allowing us to fight for His glory. Gusto niya, we have to fight a good fight of faith. Amen? Yun Kasi kung tapos na lang sa atin, mamatay ka na. Kung tapos na parang sa atin, pero buhay pa tayo What does it mean na tayo buhay pa? Ang Diyos ay binibigyan tayo ng pagkakataon na itanyag yung ating pangalan sa labanang ito. Na ang diablo na talunan ay huwag manalo. Pero talunan na mananalo pa sa atin. So dapat naunawaan natin yan. So gusto ng Panginoon na nakikita mo tayo nagwawagi. Hindi niya gusto na nakikita tayo lumaybay. Amen? Hindi tayo nakikita malungkot sa Christian life. Hindi niya tayo nakikita tayo umiiyak. Ang gusto niya nakikita tayo may joy. Tayo nagre-rejoice. Amen? Makikita niya tayo may na-accomplish sa kanyang gawain. Alam niyo, nang sinulat ni Pablo, itong chapter 6,
meron po siyang kaalaman. Kasi siyempre, ito naman ang pumatay kay Kristo. Diba? Ito naman group na ito ang pumuli sa kanya. Ano? That is the Roman soldier. Ang empire ng Rome ay napakamakapangyarihan na time. Ano? At ang kanilang mga soldier ay grabe. Ano? Yung kanilang gear mula ulo hanggang paa talagang balot. Kaya pagdating sa laban, matagal po silang bumagsak. Pero diyan po nakita ni Pablo yung kanilang suot-suot, helmet, meron silang breastplate, meron silang shield, meron silang sword, meron silang sandals, meron din silang belt. Yan ang mga suot-suot nila. So, ito yung ginamit ni Pablo na sa spiritual na labanan, sa ating mga mananampalataya, kailangan din po natin, this is the full armor, full armor of God. So there are 7 spiritual armors of God, but 5 are defensive weapons and only 2 are offensive weapons. Number 1 is what? Gird your loins with truth. Look at your Bible in verse 14. Gird, stand therefore having your loins girt about with truth. So, gird loins with truth. Ito yung sinerge ko. Ano ba itong gird loins with truth? Yung mga, ang damit ko kasi nila, nakalaw-law. So, kailangan i-gird yung gird. Tapos, i-build ng leather. So, yung leather na yun yung magiging cover nila. May pagkang leather, sinaksak mo yan, yung leather ba yan? Synthetic. Yung may leather yan. Diba? Hindi basta-basta ko yung mabubutas. So, that is the protection doon sa kanilang gitnang bahagi na kahit makapasok man ng kalaban, hindi basta sila bubulbak ng sikmura ng dugo o maiiwa, So, yan po yung gird loins with truth. Dapat ang soldiers talagang mahigpit po yung pagkaka-belt, Kasi kapag ho yun ay lawlaw, hindi mo sila makakalaban. Ikaw kayo lumaban ng nalawlaw. Mayroon yun ay sasabit sa paa mo. Diba? Kung magkaganon ka. O di kaya, iilag ka, sasabit yun. Ang hirap kumilos. Kaya kailangan, bago ka pumasok sa labanan, talagang naka-geared yung iyong damit. So, yun yung magsisilbing cover at protection sa kanilang tiyan. So, Paul is teaching that truth is the first valuable key to protection. The word truth refers to that which is true as opposed to that which is false. Talagang very practical yung meaning, ha? Pag sinabing truth refers to that which is true as opposed to that which is false. Nag-gets niyo? Nagano din pa. Diba? Ibig sabihin, ito ay laban sa hindi totoo. As teaching us that being soldiers of God, we need to know and defend truth. Yan ang ating trabaho. As a believer, we must willing to learn, to trust, to speak, to defend, and to apply God's truth to our daily lives. To stand for God's truth, hindi madali. Amen? Marami kang babanggain. Brad, kanina may nabangga ko. Naalala mo ba yung tinuruan natin dati na ang binita yung ating yung madre, tapos civil engineer daw siya natapos. Hindi pa nila alam na nasabi ko na ganito yan. Kaya nung nag-share kami, tinagtag na ng mga salita, galit sa nagtuturo ng Biblia. Diba?
So when we defend the truth, marami tayong babanggain. Tama? At maraming reasons na babanggain, maraming opinions na babanggain, maraming plan or methods of men na babanggain, at even over religious traditions and denominational decree ay babanggain ng katotohanan kung ito hindi katotohanan. Ay mahirap ang trabaho natin, Kaya marami kang mababangga kung tatayuan natin yung katotohanan. Pero ang sabi ng Bible ay tayo manindigan sa katotohanan. Amen, amen, amen. Marami man ang makabangga. So, yan ang katotohanan sa ating trabaho. So, kahit tumawin yung pastor, kala ko ay manayan ang lahat. Pero nung ako'y naging pastor, nakita ko yung mga Baptist, ay ang daming tradition dito ng Baptist na wala sa Bible. Nung naging pastor ako, nakita ko ang daming mga hindi dapat ginagawa ng mga Baptist. Pero ginagawa nila. Makikita nyo rin yun. Manonotice nyo rin yun. Kaya pagka ikaw ay medyo talagang ikaw ay nasa Biblia talaga na nagdidepende, makikita mo na may trabaho ang dapat trabaho. At maraming mababangga. At baka kapatid mo pa sa pananampalataya mabangga mo. If we depend about this truth, and this truth is the Holy Scriptures. Amen? Amen. Our final authority. Amen. Kung wala sa Scripture, that is the truth. Amen? Kaya sana, sabay-sabay po tayong matuto. Hindi sa mga matatandang pastor. Matuto tayo sa salita ng Diyos. Amen. Kasi yung mga matatandang pastor, pag walang salita ng Diyos yan, hindi dapat laging paniwalaan. Pero kung may salita ng Diyos, amen? So be, to God be the glory. Ako, may na-offend doon sa mga pinupost kong medyo controversial na pastor. Kita ko may truth doon sa pinupost ko tayo na sa time na pati mga leaders ay ayaw sundin ang salita ng Diyos. Kahit na sila ay nasa kahiyan na, alpakapalooks pa. Diba? Mahirap yan. Kaya bilang pastor, affected mo ang mga pastor. Dapat ay nagpo-promote din ng, dapat tayo mga leader, tayo yung talagang sumunod kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. At dapat tayong panindigan. Kaya the reason why dito sa iglesia, kung kayo ho ay mayroong mga tinatayuan, dapat that is proven in the Word of God. If that is not proven in the Word of God, hindi maganda. At hindi tayo magkakaroon ng unity kung tayo ay sanunod sa Word of God. Amen? So, let there be breastplate of righteousness. Breastplate of righteousness. Sabi mo ng Bible is not therefore having your loins about the truth, having on the breastplate of righteousness. So the breastplate secures the vital shelter of the heart. Yan ang ginagawa ng breastplate. Yung paluti sa dibdib. Nakita niyo yung pinus ko? Yan yung breastplate. So, the righteousness of Christ imputed to us in our breastplate against the arrows of divine wrath. The righteousness of Christ imputed to us is our breastplate against the arrow of divine wrath. Alam nyo, wala tayong anumang
kaguluhan pagdating sa galit ng Diyos. Bakit? Because Christ imputed His righteousness in us. Amen? Kaya yung pong puot ng Diyos, wala na sa atin. Amen? There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Kaya ano man ang gusto ng kaaway para tayo condemnahin, ay ipaalala mo lang na may ginawa si Kristo sa atin. At hindi na ho ito para ho sa ating ikababahala. The righteousness of Christ implanted in us is our breastplate. 45, the heart against the attacks which Satan makes against us. Marami pong accusation ng diablo. Yun yung sunod kong inaaral. Mga 5 accusation. Tignan natin kung kaya i-series. 5 accusation sa atin na dapat hindi po tayo pupunta sa condemnation. Dapat yung kung kaunawaan na yun, pupunta tayo sa conviction and to confession. Para mawala yung parang lagi nang kinukondem. Na dapat pag nagkasala ka, alam mo yung gagawin mo. Ikaw ay luluhod sa Panginoon at ihihingi mo ng tawad. And that condemnation, wala. Kaya makakapaglingkod ka pa rin ng may kaalaman sa gawain ng Panginoon. May biyaya ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Ikaw sa mga Christian, sabi ko, intindihin mo na yung Christian na ito. Malapit kung dumating yung Panginoon. Sabi niya, ako pastor, on the process na. Alam niyo, yan naman mo ay pag may kaunawan tayo, madaling maset. Kaya pag may knowledge ka o taste, madali ka makabangon. Kasi ganun talaga ang Christian life. May panahon talagang pagganong galing. Tama ko kung kayo straight lagi. Lakas mo naman. Diba? How to be you. How to be you. Ganun talaga ang Christian life. Isip pagal, isip pagal, isip pagal. Isip, buti ka lang. Biglang nakakaw ng kaunti. Tapos, pagal-pagal, isip pagal. Ako ko sa inyo, ganyan-ganyan tayo. Pag ganyan-ganyan tayo ay sasabi ko lagi sa iyo. Ganyan may labanan ang Christian life. Ang mahirap ay hindi tayo nakikipaglaban. So, dapat dadalhin tayo sa confession. At alam niyo ang resulta nito, mananatili tayong nakatayo na may tikas ang bibig. Amen? Sa ating pakikipaglaban. Amen? Marami na nakakuban. Lagi nang malungkot. Parang pinipili yung malungkutan. Sabi ko nga nung last Sunday ba, normal na na-discourage. Normal na ikaw ay ma-burden. Parang parang isang na-burden. Pero yung lagi, that is sin. Unawain natin yun na. Kung ikaw ay discourage, okay yan. May ganun talaga. Si David na-discourage Kung hindi ka na-discourage, galing mo rin. Pero si David na-discourage. Pero kagandahan natin, ang sabi ng Bible, he encouraged himself in the Lord. Amen? Ikaw ba ay your heart be troubled? Yung sa 11 ng Matthew? Yung ikaw ay loaded down with care, parang gano'n, ay lumapit ka sa Panginoon at binigyan ka ng kagaan. Amen? Pero yung pinipili mong lubog ka, pinipili mong maghanap ka ng ikareklamo, pinipili mong lagi kang nagsisisini, pinipili mong lagi kang parang wala kang gagawin sa gawain ng Panginoon, nagkakasala tayo. Kailangan tayo humakbang sapagkat ang diablo ay nabiktima na ho tayo. Amen? Our
adversary, the devil. Our enemy is the devil. Kaya tayo po ay lumapit sa Panginoon at kaya natin matalo ang diablo. Hindi natin kaya sa ating sarili. Ang kailangan natin ay diablo. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. The breastplate secures the vitals, but with the shield we turn every way. This is the victory over the world. Si Satanas, he is the God of this world. Remember? He is the God of this world. So, magkakaroon tayo ng victory over the world. Through what? Through our faith. So, kaya ba natin pagtagumpayan ang sanlibutan ito? Yes. Through our faith, ang sanlibutan ito ay punong-puno ng temptation. Tama ba? Sa book of Genesis pa lang may temptation na. Kamukha-kamukha ng temptation sa Panginoon, noong Matthew chapter 4. Pero paano nagtagumpay ang ating Panginoon? So may kinalaman mo yung Word of God. Ano sabi ng Bible? Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Alam niyo ang diablo, he is the devourer. He is the roaring lion. At gusto niya yung testimony natin ay mag-disappear. Tumigil na tayo na magluwalhati sa Panginoon. That is the goal of the devil. Hindi niya kaya na kunin yung salvation natin. Secured na nga tayo Pero kaya niya na tumigil ka sa pagpupuri sa Panginoon. Amen? Right. Tanong, nakakapagbigay papuri pa ba tayo sa Panginoon? Kamusta na? Nakakapagbigay lugod pa ba tayo sa Panginoon? How about on Monday? Nakakapagbigay lugod pa ba tayo sa Panginoon? Gusto ng diablo, patayin yun. Gusto ng diablo, tumahimik ka. Gusto ng diablo, huwag ka magpuri sa Panginoon. Pero alam nyo, pag ikaw ay pananampalatayang malaki at dakila, that is your consistency sa pagsunod sa salita ng Diyos. We can overcome these temptations from the world. These temptations are called darts. Ito yung lumilipat na hindi mo namamalayan. Yan mo ang temptation na galing sa diablo at ito ay makamantag na palaso. Kaya yun tayo sa offer ng mundo. Right. Ang mundo ho ay maraming offered at hindi mo namamalayan, nalalasog ka na. Bakit? Natusok ka na ng palaso. Kasi hindi mo tayo naging maingat sa offered. Basta offered ay tanggap agad. Hindi ho. Pero ang Panginoon, tinuruan niya tayo kung paano i-overcome ang temptation. He uses God's Word. Kaya nga, alam niyo ho, yung mga natutunan natin sa salita ng Diyos, ito yung magagamit natin sa panahon ng tentasyon. Amen. Kaya tayo ay patuloy na matuto. Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Habang nakikinig ka, habang nagbabasa ka, habang nagkakaroon ka ng salita ng Diyos, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. The more na marami tayong Word of God, the more na hindi basta-basta tayo bibigay sa mga tentasyon. Sapagkat tayo puno ng Word of God. Amen? Ang mundo nga ito ay full of temptation. Ang daming naka-offer. Di ba? Ay, nako. Ang dami. Kaya tayo mo'y mag-ingat. Ang kabataan natin ay talagang kailangan na ingatan. Ang daming offer. Ang daming offer.
Sino ba yung kasama ko nung nakaraan? Parang kay Milo yata pinakita yun. Grabe, binibidyo yung minor. Yung magaling sa school. Sila, nag-kiss, di ba? Tapos kung ano ang ginagawa, sabi ko, nagpupromote ang sa kabataan yung gano'n. Kaya ang mga kabataan ay kailangan paingatan. Kailangan silang makapakinig ng mga warning. At kailangan silang balikatan. Amen? Amen? Umuha ko kayo ng isang kabataan na pwede niyong balikatan. Amen? Salamat, si Krishna ay may desisyon bumalik sa area. Kaya this coming Saturday, nasa area 4, area 5 siya. So, hopefully si Kate makabalik din. Sana kumuha tayo ng isang young people na pwede natin balikatan. Amen? Hindi nila kailangan yung condemnation. Kailangan nila ng explanation. Na ang Christian life ay may warfare. Amen? Ang ina naman ay tahimik at testimony. Hindi naman sila nakakasira. Huwag lang yung mga nakapante. So, grabe ang ginagawa. Yung testimony yun. May ginala. Wala sa ating membership. So, yan po ay napakahalaga. Na tayo po ay may shield of faith. Helmet of salvation. Sabi mo ng verse 17, take heed the helmet of salvation. Salvation is when our sins are totally forgiven, amen? By trusting only the finished redemptive work of Christ. Na nilay for our sins, was buried, and after 3 days, is risen from the dead according to the Scriptures. So, ang helmet ho ay nagpuprotekta sa ulo. Tama? It protects our brain. Kaya pagka na-aksidente, ay napakahalaga na meron kang helmet. Hindi yung helmet. Meron kasing helmet Ang totoong helmet, yung tatakay spider. Yung pagdadaan ng gulong ng truck, buo pa rin. Yung sa video. Pero yung helmet mo, yari ako kahapon. Nagtala ko, susundo ako sa mga bata. Ay, minamulog ko. Kahapon dahil, umikot ako sa may SM. Boom! Gulong ko lang yung dalawang puto. Nagapak. Paspas yung maliit na motor. Bumangga sa bagong motor. Kaya, bayad yun. Pero, pag may helmet ka, alam mo, protektado yung ulo mo. Pag mga minor lang. Pero yung mga major, medyo hirap na yun. Merong na-accident na nakamotor. Brad, doon sa pumasok doon sa kanal, inapunta na magdamag. Nandun na, patay yung dalawa doon sa ilalim ng kanal. Diba? Kaya ingat mga riders, nung ako'y matapos magkamit ng silinyador, ay nakailang bali ako. Diba? Kaya ingat po tayo sa paggamit ng silinyador, lalo bago pa, excited ka eh. Kaya akala mo ay lagi kang late. Pero pag matagal ka na at lalo may asawa ka na Holy Spirit, ay mag-iiba yung takbo ng sasakyan mo. Okay? So, the helmet protects the head and brain as the believer's focuses his mind on salvation, that his sins are completely forgiven by grace through faith in Jesus Christ alone. So, a good hope of salvation will founded and will build with both purify the soul and keep it from being defiled by Satan, and it will comfort the soul and keep it from being troubled by Satan. He will tell us to despair. Tandaan niyo yan, ha? Ang gusto ng Diablo ay tayo ay maging despair, but good hope keeps us trusting in God and rejoicing in Him. Kaya alam niyo, kung alam mo si God and secured as
Christian, alam mo yung mangyayari sa iyo? Pag namatay ka, alam mo? That is what? Ano yung saints? Death of the saints are precious in His sight. Pag namatay ka, precious ka daw in His sight. Bakit precious? Uwi ka sa iyong tahanan. We are pilgrims. We are strangers in this world. Pag namatay tayo, pupunta tayo sa langit. Ano? Hindi. Tama. Sa langit, diba? Pag namatay tayo, pupunta tayo sa langit. Tapos biglang mag-rapture, sasama tayo ng katawan. Diba? Anong kasunod? Rewarding. Tapos, ikakasal tayo. Sana kasal tayo, ma'am. Maraming debate dito Mag-faithful kayo, maraming kasal kayo, baptist naman tayo. Parang naniniwala na ako dun sa bride among the baptist. Yan, medyo malapit yan okay, rewarding. Bababa tayo. Pagbaba natin, may millennium tayong pupuntahan. Millennium, ha? Ilan ang millennium? 1,000 years. Imagine. Hindi ba tayo aware doon? Pag tayo ay alam natin 100% safe tayo, ang ganda ng future natin. Kaya ang job lang, walang magagawa. Yan ang ibig sabihin nun. If you are 100% assured, you are safe 100%. Tapos alam mo yung mga sunod-sunod mong nangyayari. Ano kasunod ba ng millennium? Pagkatapos, ang mga gilon mga gilon ba ay ito? Sa millennium? Kailan ang mga gilon? Pagbaba, Armageddon muna. Ang millennium ay kasunod ng Armageddon. Hindi pagkatapos ng millennium, saka Armageddon. Millennium natin, may Armageddon. So, after ng Armageddon, what happened? Tanda, may mangyayari na sa mga believer. Pero tayo, mag-iingi tayo. Ano yung mangyayari? God changed the second heaven and the first heaven. Tanggalin pa rin yung mga satellites. Tanggalin ng Diyos yung ozone layer. Babagoyin niya ang second heaven and the first heaven. Amen? That is the new heaven. Amen? And there's a new earth. Yung lahat ng elements, mababago. Masisira, babagoyin ng Panginoon. Hindi masak yung buto hindi ganun. Yung surface, babagoyin ng Panginoon. And then, bababa na ang New Jerusalem. Ang third heaven ay bababa sa new heaven ay new earth. At kasama na natin ang Panginoon. God dwelt with us. Amen? That is our future. So kung naunawaan natin yan, ang jablo, hindi makapapanahin sa atin. We are more than conquerors. We are pilgrims and strangers. At ang sabi ng Biblia, ang jablo ay talunan. Kaya tayo mamuhay na nagpupunyagi. Amen? Huwag tayo mamuhay na talunan. So baka tayo po ay talunan ng work, talunan ng mga schools activities. Talagang bigay ka na hanggang maubos ng lahat para sa Panginoon. At dyan mo tayo natatalo. And then lastly, the sword of the Spirit. Sabi ng verse 17, and take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is what? The Word of God. The Word of God is the Word of the Spirit. The Word is very necessary and useful part of soldier's armor. It is called the sword of the Spirit because it is the Spirit renders it efficacious and powerful and sharper than two-edged sword. Kaya nga, when we rely on the Word of God, may katagumpayan po tayo. You know why? Dito may assurance tayo na kasama natin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kaya alam nyo, tayo po ay
dapat may salita ng Diyos. Laging pinopromote ng mga armor na ito yung pangangailangan ng salita ng Diyos. Scripture are most powerful arguments to fight temptation. So kaya nga nung gamitin ang pangalan ng Word of God, what happened? Wait na lang tayo sa Diablo. Imagine mo, through that word, ang Diablo yung lumayas. And the same thing sa ating lahat. Talagang matatalo mo natin ang Diablo if we have the Word of God. This Word of God being hid in our heart, sabi ng Psalms 119, will preserve us from sin and will mortify and kill those lusts and corruption that are there. Kaya tayo ay maging concerned sa pangangailangan ng Word of God. Mauhaw po tayo. Kung tumigil ka na sa Bible reading mo, bakit hindi mo ituloy-ulit? Yayan pa ako, ituloy-ulit. Pero na akong regular na sinako. Na ako? Magpa-Proverbs na ako. Amen? Nabalikan ko yung mga scripture sa Psalms na na-highlight ng maigi. At may mga bago ko na treasure ng mga verses. Amen? Kaya sana tayo mo ay bumalik. Kasi baka ilan mo sa atin, bumigay na talagang totally, wala na siyang Word of God. I don't know, sino tayo. Pero kung wala kang Word of God, huwag mong asahan na magpupunyagi ka dito sa satanic warfare. Pero alam niyo, pag may Word of God tayo, lamang tayo na yung victory maaari nating maranasan. Victory over satanic warfare. Amen, amen, amen? Pero kung wala kang Word of God, huwag kang umasa na may tulong na kaya mong maka-recover. Amen? Kung ikaw ay kakpak, ang dami mong sinisisi, ang dami mong talagang dahilan, kaya ka gano'n. Pero ang dahilan, nagpapaya tayo sa Word of God. Bumalik tayo sa Word of God. Amen? Bumalik tayo sa panalangin. When was the last time na napapakinggan mo yung madaling araw na tumitilaw ang mga at kausap natin ng Panginoon? Sarap sa feeling mo. Sarap ng puso mo na kausap mo ang Panginoon. Amen? When was the last time na humihigop ka ng kape at binabasa mo yung salita ng Diyos? Amen? Kung anong hinihigop nyo. Diba? Pero masarap higupin na yung kape. Kamusta ang ating pong salita ng Panginoon? Prayer. Sabi ng Bible, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all the saints. With all prayers and petition, prayer at all times in the Spirit, and with this in view, being alert, with all perseverance and petitions for all the saints. Kagaya ng ating prayer meeting. Maganda, samantalayin mo natin ito, bihira ako ito sa isa't ito. Amen? Kung tayo ay mayroong may time na mag-hold tayo ng program. Prayer and fasting. Kaya yun natin sa Batangas. Mga side going na. Wala tayong pagastusin. Prayer and fasting nga. Nagpabiyahe mo sila dito. Wala tayong nagastusin. Prayer nila. May prayer and fasting ito maganda mo? Okay sa inyo yun, prayer and fasting. Mura lang, nagastusin natin. Sana dumalo tayo. Amen? Yung mga prayer na pwede nating daluhan, na pwede naman tayo po ay dumalo. Amen? Bukas, meron tayong vigil.
Oh, bira. Amen. Prayer fellowship. Di ba? Lanado man, di talaga dahil ng class. Ay, samantalay po natin yan. Yan yung mga meeting na dapat hindi natin kalagtaan. Sabi ng Bible, praying always with all prayers and supplication of the Spirit, and once thereunto with all perseverance and supplication for all the saints. Prayer is the greatest weapon of all. Kaya kung may prayer ka, panalo ka. Amen. Amen? Pero kung sa isang araw wala kang prayer, kung napapakali tayo sa isang araw, wala tayong prayer. Ang hirap sa paramdam mo. Diba? Baka yung mamatay mo. Diba? Ang sikip sa dibdib na walang prayer, sapagkat i-receive mo lahat. Pero pag sa prayer, ilalabas mo lahat. Kanino? Sa Panginoon. Amen? Amen. Lahat, inibigay mo yung bigat. Sa Panginoon at ikaw ay makakapagpatuloy muli na may gaan sa pakiramdam. The word pray always emphasizes at all times that we are to be people of prayer in tune with the Holy Spirit. As we take up the Bible, we need to pray. Amen? Pag kayo ay magbabasa ng Bible, pray. Amen? Pagkatapos magbasa ng Bible, pasalamat sa prayer. Kahit kayo nakasakay sa sasakyan, mag-pray. Amen? Sa pagkain, mag-pray. Baka tayo sa pagkain, hindi na tayo mag-pray. Yun na nga lang, hindi pa maggawa. Diba? Pag-pray natin si pastor. Ang pastor ay nangangailangan ng prayer. Ang mga abot ay nangangailangan ng prayer. Amen? Ang mga karir ay nangangailangan ng prayer. Si Jonas, ikakasal na. Amen? Meron na sing-sing. Maraming kakasal, they need prayer. Amen? Yung mga mag-aasawa, they need prayer. Baka makahanap na ng unsaved. Diba? Huwag na. Marami ng single na saved. Mag-aanap na lang kayo social media. Mga Baptist, okay? So, siyempre, kikilala nyo. Makikilala naman madali sa Facebook. Pag ang Facebook niya ay Panginoon, at ang activity ng Facebook niya ay Panginoon, at ang itsura niya ay pamukha ng Panginoon, huwag niyo nang kamera, yung Christ-like, amen? Ay maganda mo yan. Amen? Hindi bawal yan. Ang pangit ay unsaved. So, the word pray always, regarding our topic, putting the armor of God, to understand and apply the Word of God, we must pray. We must pray for ourselves and for each other because we are all in the warfare. Amen? So, sana ay masuot natin itong baluting ito. Lahat, So, kapag ito yung ating suot-suot, merong promise. Anong promise? Victory. Amen. Pero kung wala tayo nito, yung iyong isip ay wala tayong salvation sa isip mo, parang wala ng joy. Amen? Sa iyong isip mo, hindi na nakatuon sa dakilang kaligtasan ng Panginoon. Na isang araw may tutunog na trompeta, and that is the trumpet ng ating redemption, final redemption. Amen? Sunod-sunod na po yan. Ang dami. Kaya tayo po ay walang more on salita ng Diyos, walang prayer, wala tayong pagtatagumpay. Kaya tayo po mag-pray, let's pray. Dagilang Diyos, salamat po sa gabi ito, pagpalain niyo po ang bawat isa. Bawat isa sa atin, we can pray. Ano man ang nakita natin natugunang salita ng Diyos sa atin. Kamusta yung ating spiritual warfare? Aware pa ba tayo na everyday meron tayong war? Ang diablo ay hindi nagpapahinga, gusto mo na magpahinga. Talo mo tayo, ang diablo hindi nagpapahinga. At wala siyang ibang gusto kundi ang testimony natin ay wasak. Ang gusto niya ay
nakita kang lugmok sa kahiyan, ang gusto niya ay wala ng anumang salita sa bibig natin na magpuri pa sa Panginoon. Yan mo ang gusto ng Diablo. Kaya kung hindi po tayo magiging aware, talunan po tayo. Yung purpose ng Panginoon hindi natin magawa sa ating individual na buhay. Kamusta po yung ating buong pagtitiwala sa Panginoon? Baka ang pinahihira na natin ay sarili nating galing, sarili nating talino, sarili nating lakas, sarili nating kasanayan. Kamusta po kung wala ang kapangyarihan ng Panginoon? Ang job do'y nakatawa lang. Discipline, parang may na-accomplish, pero ang job do'y tumatawa lang sapagkat wala kang nagagawa para magapit ang anumang mga plano niya. Hindi mo sa iyo, sa pamilya mo, at marami pang ginagawa ang job doon na hindi namin kita. Kaya tayo po ay magpakalakas sa Panginoon. Kamusta? Kung ang schedule natin sa Panginoon ay ubus na, it means talagang tayo at kailangan may gawin po tayo. Wala na po tayong ginagawa sa gawain ng Panginoon at bigla ka na lang ibinababa mo yung standard ng iyong paglilingkod sa Panginoon. Yung iyong mga sacrifice, binababa mo at wala ka nang kaamuraw sa gawain ng Panginoon. It means talagang tayo at may kailangan tayong gawin at asikasuhin. Hindi pwede nakadepende tayo sa iba. Dapat meron tayong sariling awareness na may sarili mo tayong labanan. Hindi palaging nakaasa tayo sa kapatid. Sapagkat isang araw, pwede mapangmina ang kapatid at baka tayo mapangmina rin. Mas maganda ang kalakasan natin individually sa Panginoon. Tayo patuloy na mag-pray. Let's pray. Ilang Diyos, salamat po sa gabi nito. Thank you for the time that you gave to us to have a fellowship and prayer and word. Wala niyo po ang mga salita niyo na may apply, Panginoon. Dahil kami ay nasa panahon na pamamalan ng palataya ay ayaw na lumaban, ayaw na pumalag, ayaw na may makakomplis pa sa gawa. Help us, God. Magsimula sa amin ang inig sa paglilingkod sa inyo. Kami ay inyong tulungan, lagi kami kausapin at pag
pumunta sa confession ang mga pagkukunan ng pagkakamali sa amin at magkaroon ng resolution at makabangon, maging masaya at may sigla na makapaglingkod sa inyo. Sa inyo po kaprihan, Panginoon, sa gabi nito at tayo po ang siyang mapaprihan. Kaya sa inyo, mahal na Jesus. Amen. Tayo po ay lumampas sa offering.